Nice day ngayong araw. May project pala tayong gagawin ngayon. May gagawin tayong kwarto ngayon. Itong mga lagayan nila ng gamit ay gagawin na nating kwarto. Nalabas na rin pala natin yung mga gamit kaya umpisa na natin to. Let's go! Mag-uumpisa tayo dito sa kabilya. Bali magpuputol tayo ng 4 na kabilya para mailagay natin magkabila ang kanto. At pagkatapos natin makaputol ng 4 na kabilya, ididikit na natin to sa pader. Syempre, babarinahan muna natin yung pader bago natin to mapasok tong kabilya. Katapos natin maglagay ng kabilya magkabila ang kanto, lalagyan natin ng bakal para makagawa tayo ng square. Tapos magdadagdag tayo ng barena sa pader para dagdag tibay sa pagkapit ng bakal sa gilid. Dahil gagawin nga natin tong room, syempre kailangan ng higaan. Dahil maliit lang yung space ng room na to, para makapaglagay pa ng mga gamit sa baba, gagawa na tayo dito sa taas ng higaan. Ang sa ganun, higaan lang sa taas at puro gamit na sa baba. Syempre, para maging matibay yung gagawin natin na higaan, weldingin natin. Nang sa ganun, kahit medyo mabigat pa yung higa sa taas ay hindi malalaglag tong gagawin nating higaan. Syempre, hindi naman tayo makakapanig sa taas kung walang hagdanan. Kaya weldingin na rin natin para mas tumibay pa tong hagdanan na gagawin natin. Katapos nating idikit lahat ng mga bakal, kailangan na nating hasain. Nang sa ganun ay walang talim na magpas o makasugat. Kaya kailangan muna natin tong hasaing lahat ng parte ng matatalim o pwedeng makasugat. Ayun na pala yung nagawa natin pagkatapos nating hasain. Gagawa na lang din tayo dito sa gilid ng harang para kahit natutulog at malikot ka ay hindi ka malalaglag. Hirap na kasi pag di natin nilagyan ng harang dito sa gilid. Baka pagkagising ng pamangkin ko ay nasa baba na siya. Mahirap na kaya lalagyan na natin to ng harang sa gilid. Yun nga din yung nagawa nating harang sa gilid. Hindi na natin masyado nilakihan para nang sa ganun medyo maluwag pag-aakit na siya. Dahil nagawa na natin yung higaan, gagawa naman tayo ng kisame dito sa taas. Gagawin pala natin dito ay didikit na lang natin sa bubong. Nang sa ganun ay pwede pa rin siyang umupo dito sa taas. Yun na nga yung nilalagay nating abang para sa paglalagyan natin ng plywood. Bali simple lang yung gagawin natin. Di naman din ganun kabigat yung gagawin nating kisame dito. Napis lang na plywood yung gagawin natin kaya okay na yan. Eto na nga't kakabit na natin tong plywood. Medyo hindi nga lang pantay yung pader. Kaya gagawa na lang tayo ng paraan para makabit lang tong kisame na to. Ayun na nga yung ginawa nating kisame sa taas. Pati yung kabilang gilid pala niyan ay nilagyan na natin ng plywood. Dito naman tayo sa baba. Gagawa daw tayo ng lamesa para daw sa lagayin niya ng computer. Kapala sa gagawin nating mesa ay gagamit tayo ng angle bar. Yung angle bar ay hindi basta-basta nabibili. Dahil gawa lang to gamit ang makapal na bakal. Mapinainitan para matupi. Kaya matibay itong magagawa nating lamesa sa baba. Ayun na nga rin pala yung nagawa nating lamesa. Naglagay na rin tayo ng patungan sa taas. Tapos maglalagay tayo ng saksakan dito sa gilid. Syempre hindi matatapos tong nagawa nating kwarto kung hindi lalagyan ng bagong pintura. Dahil kulay gray nga yung gustong kulay ng pamangkin ko sa pader. Itong white ink, mali, hindi pala to tato. Itong pinturang puti, ilalagyan natin ng black na ink. Pintura yan. Lalagyan natin ng pintura na kulay teal para makagawa tayo ng pintura na kulay gray. Dahil nakagawa na tayo ng gray na pintura, pipinturahan na natin to nang sa ganun makita na natin yung kakalabasan na ginawa nating kwarto. Lalagay tayo ng pintura ng kulay gray sa pader. Para naman sa mga bakal ay naglagay tayo ng black na pintura. Dahil magkaiba yung pinturang pambakal pang semento. Bali yung mangyayari sa kwarto na to ay black and gray. Nga rin yung nilagay nating extension para dun sa computer na ilalagay dito sa lamesa. Medyo madilim pa nga dahil wala pa yung LED light sa loob. Ito nga rin yung ginawa nating hagdanan sa gilid. Dahil maglalagay siya ng cabinet dun sa dulo, kaya sa bandang gitna na natin nilagay yung hagdanan. Dagdag na rin natibay para sa ginawa nating higaan sa taas. Para naman dun sa mga bakal na may butas. Wala pa yung in-order na rubber kaya hindi pa natin nalalagay. Ito nga rin yung kinalabasan. Dadaanan na lang uli ng pintura pag natuyo na. Nice. Shoutout sa'yo, Makasuya TV. Salamat sa tunay na suporta.